Noong bata pa ako, itinuro ng nanay ko na laging tignan ang salamin bago umalis ng bahay para siguraduhing maayos ang sarili. Simpleng aral lang iyon, pero tumatak sa akin. Kaya naman, palagi kong ginagawa hanggang sa nitong mga nakaraang araw. Nagbago ang pakiramdam ko tungkol sa salamin, lalo na sa sarili kong refleksyon. Isang gabi, nagising ako dahil nauuhaw. Tahimik ang buong bahay habang dahan-dahan akong bumaba para uminom ng tubig. Sa pagdaan ko sa sala, agad kong napansin ang malaking salamin sa dingding. Sa unang tingin, normal naman ito. Pero nang lumapit ako, napansin kong hindi umaayon ang refleksyon sa galaw ko. Inangat ko ang kanang kamay ko, pero ang refleksyon, kaliwa ang tinaas. Hindi ko alam kung panaginip yun o gising ako, pero bigla akong nanlamig. Ngumiti ito, isang ngiti na hindi ko pa kailanman ginawa. Hindi pa ako nakakakilos nang bigla itong gumalaw. Mabilis. Tumakbo ito papunta sa gilid ng salamin. Parang gustong makalabas. Napaatras ako. Nanginginig. Pero nanatili itong nasa loob. Nakatitig sa akin. Nakangiti pa rin. Malapit na. Nang magdilat ako, nasa kama na ako. Parang panaginip lang ang lahat. Pero nang bumaba ako sa sala kinabukasan, halos mawalan ako ng hininga. Basag na ang salamin at sa sahig, may bakas ng mga paa nagmumula sa loob. Habang nakatitig ako sa basag na salamin, biglang sumakit ang ulo ko. Sunod-sunod na mga imahe ang pumasok sa isip ko. Mga alaalang hindi akin. Isang batang babae, umiiyak sa harap ng parehong salamin. Ang refleksyon niya, unti-unting ngumingiti hanggang sa lumabas ito mula sa salamin at sa pilitang pumasok sa katawan ng bata. Bago pa ako makapag-isip ng maayos, napansin ko ang refleksyon ko sa natitirang piraso ng salamin. Nakatingin ito sa akin, umiiyak. Palabasin mo ako dito. Naaalala ko na. Handa ka na bang harapin ang iyong takot? Ipadala ang iyong kwento at sama-sama nating dalhin ito sa loob ng kadiliman horror stories.